Good evening, my dear brothers and sisters in Christ. Good evening, Father. Merry Christmas! Merry Christmas. Batiin niyo rin po ang inyong katabi. Maligayang Pasko. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, as the readings of today's Mass, not only remind us, but invite us to receive the good news of salvation, that the Savior is born today. Sa araw na ito, tinanggap natin ang magandang balita kung paano ang liturhiya ng mga pagbasa ang dala na mensahe. Ang pangakong Mesaya, ang pangakong manunubos, ang pangakong Kristo ay isinilang sa araw na ito. Kaya nga kung si Kristo ngayon ang siyang sentro ng pagdiriwang, marahil magtataka kayo, bakit, Father, nakatalikod ka sa amin? Kung tutuusin, pag tinanong nyo ang inyong mga lolo't lola, ang pagdiriwang ng misa na hindi na marahil naabutan ng marami, ang pari hindi nakatalikod sa Diyos. Ang pari ay nakaharap sa Diyos. Maaaring sabihin nyo, nakatalikod ka, Father, sa tao. Pero ang tunay na tinatawag na direksyon, nakaharap ang pari sa Diyos. Bakit nga ba? Ano ang silbi ng isang pari kapag naglilingkod? Minsan may mga kaibigan tayong pari, kakilalang pari. Nakikilala natin ang pari sa marami nilang gawain sa parokya. Ang ilan tinatawag ninyong builder kasi nagpapagawa ng kung ano-anong proyekto. Ang ilan tinatawag ninyong social worker. Bakit? Kasi lahat ng pagtulong sa mahihirap, sa mga nangangailangan, nandun palagi. Minsan tinatawag ninyo ang pari bilang counselor. Bakit? Dahil ang pari, tinuturing natin na tagabigay ng patnubay, ng gabay, ng payo para sa ating buhay. Pero nakakaligtan ng marami. Ang pari ay pari dahil sa isang gawain na hindi kayang gawin ng isang laiko. I think you would agree na bilang laiko kayong lahat, you can be a builder. I think you can agree that bilang isang laiko, you can be a social worker. Kaya niyong gampanan ng tumulong sa mahihirap. I think you will agree with me that you can be a counselor. Magbigay ng payo sa nangangailangan ng gabay. Pero ang isang hindi nyo kayang gawin ay ang mag-alay ng sakripisyo. Dahil ang pari inordinahan, hindi upang magpagawa ng maraming simbahan. Ang pari inordinahan, hindi para manguna sa gawain ng pagtulong sa mahihirap. Ang pari inordinahan, hindi inordinahan para magbigay ng gabay. Una sa lahat, ang pari inordinahan
para mag-alay ng mismong sakripisyo na tinatag ni Kristo. Yun ang pagdiriwang ng misa. Kaya, kung ang pari ngayon mag-aalay ng sakripisyo, bahagi ng kanyang tungkulin ay maging tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Tama? Ang pari, maging tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Pag tinanong ko kayo ngayon, nasaan ang Diyos sa loob ng simbahan? Very good. May tumuro. Father sa tabernacle. Saan ang tao sa simbahan? Father, nandito kami. Kung ang pari nakaharap sa inyo, nakatalikod siya sa Diyos. Paano siya naging tagapamagitan? Kaya sa pagharap ng pari sa tabernakulo, tinuturo sa atin na ngayon ang pari ay nagiging tagapamagitan ng sambayanan ng Diyos upang ang inyong panalangin ay kanyang ialay at dalhin sa dambana. Siya ay makikiusap sa Diyos para sa inyong kapakanan. Yan ang maiksing katekismo kung bakit sa gabing ito ninais ko na humarap kay Kristo. Pero ikalawang dahilan, katulad ng nabanggit sa mga pagbasa, sino ang sentro ng Pasko? Hindi si Father, hindi kayo. Ang sentro ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kahit ako na mag-aalay ng banal na misang ito, tinutuon ko na ang maging sentro ay ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil katulad ng nabanggit natin sa Ebanghelyo, nang unang ipinanganak si Kristo, walang tumanggap sa kanyang ina na si Maria upang magkaroon ng tuluyan. Walang tumanggap na tahanan upang ang mahal na ina ay magkaroon ng lugar na ipanganak ang manunubos. Kaya ngayon, huwag natin itatalikod ang ating sarili sa Panginoon. Gawin natin na siya ang sentro ng Pasko. At kapag pinag-uusapan natin ngayon ang mismong Pasko, ano nga ba ito para sa atin? Ano ang Pasko para sa inyo? Sa aking pagninilay at gustong ibahagi sa inyo, ang Pasko ay may 5 dahilan. Una, letter P sa salitang Pasko. Ang Pasko ay pagdiriwang ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Bakit? Dahil katulad ng napakinggan natin sa mga pagbasa, nang hindi pa sinugo ng Diyos ang manunubos, ang mundo ay namumuhay sa kadiliman. Subalit ngayon sa kanyang kapanganakan, ang mundo ay nababalot ng liwanag ni Kristo. Doon sa mga nagsyam na araw, napansin nyo, 5:30, sino man nag 5:30 dito, nakaranas kahit isa, tas ang kamay. Yan, 5:30. Anong napansin niyo simbahan natin? May nagtanong, Father, magmimisa ka madilim. Di ba? Walang ilaw. Paano namin makikita? Alam niyo, muli pag tinanong niyo ang inyong mga lolo't lola na nakaabot nito, ang tunay na simbang gabi pinagdiriwang na walang liwanag. Ang liwanag lamang ay nagmumula sa mga kandilang sinindihan. Bakit? Dahil pinapadama sa atin sa loob ng 9 na araw na naghahanda. Yaan ang kalagayan ng mundo nang hindi pa dumarating si Kristo. Nababalo tayo sa kadiliman. Subalit sa kanyang pagparito,
tayo ngayon ay nagkaroon ng kaliwanagan at sa kaliwanagang iyan, dapat nating itong ipagdiwang ng may pagpupuri at pasasalamat. Ikalawa, ano ang Pasko? Ang Pasko ay araw din na dapat alalahanin, letter A, ang mga aginaldo, another A, na bigay sa atin ng Diyos. Samot-samong biyaya ang bigay sa atin ng Diyos. Pero ang pinakamadakilang biyaya ng Diyos ay mismong isugo niya ang kanyang anak na si Jesus para makapiling natin. Kaya mga lolo't lola, mga magulang na narito, kung hindi alam ng inyong apo at mga anak, bakit tayo nagbibigayan ng regalo sa araw ng Pasko? Bakit tayo natututong magbigay? Dahil ang alalahanin natin na ang unang nagbigay sa atin ng magandang regalo ay ang Diyos. At ang binigay ng Diyos ay walang iba kung hindi ang kanyang anak na si Jesus. Na alam natin, darating ang araw, ang Jesus na ito, magpapakasakit, mamamatay, at muling mabuhay para tubusin ang sangkatauhan na namumuhay sa kasalanan. Ikatlong dahilan, bakit tayo ay may Pasko? Ano ang Pasko? Letter S, sagrado at samba. Ang Pasko ay araw na sagrado. Kaya naman, mapapansin nyo, ang araw mismong ito, wala kayong trabaho, wala kayong gawain, wala kayong tungkulin, kundi magtipon at manalangin. Magnilay dahil ang Panginoon ay nasa ating piling. At ginagawa nating sagrado ang araw na ito sa pamagitan ng ating pagtitipon sa loob ng tahanan ng Panginoon upang gawin ang pinakadakilang gawain ng isang mananampalataya, ang pagsamba sa Diyos na kanyang kinikilala. Ikaapat, ano ang Pasko? Letter K, ang Pasko ay araw, higit sa lahat, na ang sentro ay si Kristo. Kristo. Hindi ito araw ninyo, hindi ito kaarawan ninyo, ni hindi ko kaarawan ito. Kaya nga minsan nakakalungkot. Bakit? Sa lipunan natin ngayon, nais tanggalin ang mismong dahilan kung bakit tayo merong pagdiriwang. Anong sabi ng mga kasama natin sa lipunan? Kung batiin daw dapat sila, Happy Holiday. Sino si Holiday? Niligtas ka ba noon? Nagpakahirap ba yon sa iyo? And their excuse, that is the politically correct term. Ako bilang Katoliko, kayo bilang Katoliko, ako bilang Kristiyano, ikaw bilang Kristiyano, manindigan ka, magsalita ka. Kung hindi ka marunong gumalang sa Kristo, ni hindi ko rin igagalang ang termino na gusto mong ipangalit kay Kristo. Use the term Christ, because without Christ, there is no Christmas. Ang sentro ng lahat ng pagdiriwang na ito ay ang Panginoon. Hindi ko lubos maisip na sa ating lipunan, may mga tao na nais tanggalin si Kristo, nagdiriwang na walang dahilan. Iba pa nga, isang sekta, alam mo tawag nila?
Year-end celebration, 25 pa lang year-end, doon pa yon sa 31. December 16, year-end. Kasi raw, sabi ng kanilang mga ministro, walang Pasko sa Iglesia ni Cristo. Huwag tayong makiisa sa mga Katoliko. Gawa-gawa lang nila yan. Wala yan sa Biblia. Ibalikan natin ang Biblia. Wala naman ang pangalang manalo doon ah. Ba't ka naniniwala? O sinong uto-uto? Diba? Paliwanag niya sa kanila yan. Ayaw nilang magdiwang ng Pasko, pero tatanggap ng Christmas bonus. Kung ayaw mo ng Pasko, ibibigay niyo sa mahihirap na gusto ng Christmas bonus ninyo. We can never celebrate the season without putting our attention, the reason of the celebration. And the reason of our celebration is no other than Jesus, the child born today for our salvation. Ikalima, ano ang Pasko? Ang Pasko ay araw ng obligasyon. Obligasyon na ano? Na tayo ay magkatipon-tipon, na tayo ay magsimba, na tayo ay gumugol ng panahon para sa Diyos at pamilya. Napansin nyo? Inuna nyo ang Diyos, nandito kayo sa simbahan. Pero mamaya uuwi kayo sa inyong tahanan. Ulitin ko ha, sa inyong tahanan. Bakit? Baka may tatay naman ng tahanan, hindi uuwi sa tahanan niya, sa ibang tahanan. Sumbong nyo sa akin. Tatalian kong ulo niyan. Ang araw na ito ay para sa ating obligasyon sa Diyos at sa pamilya. Kaya ba nating gawing masaya ang araw na ito? Mangyayari lamang iyan kung magagampanan natin ang tungkulin sa bawat isa. Anong tungkulin? Ang araw na ito ay araw ng pagmamahalan. Ang araw na ito ay araw na pagpapatawad sa isa't isa. Ang araw na ito ay araw ng pagbabati sa mga may dinadalang sama ng loob sa kapwa. Obligasyon mo sa araw na ito, makipagkasundo. Sana naman sikapin natin na ang Paskong ito na dumarating, gumaan ang ating pakiramdam dahil wala tayong dala na bigat sa kalooban. Ito ang Pasko na dapat niyong alalahanin. Una, ang Pasko ay araw ng pagdiriwang sa pamagitan ng pasasalamat at pagpupuri. Ikalawa, ang Pasko ay araw na dapat alalahanin ang mga aginaldo at biyaya ng Diyos na kaloob niya sa atin. Ikatlo, ang Pasko ay araw na sagrado, kaya naman panatilihin nating banal ang araw na ito sa pamagitan ng ating pagtitipon upang magsamba. At ikaapat, ang Pasko ay araw na nakasento kay Kristo. At panghuli, ang Pasko ay araw na tayo'y walang pasok, gawain o obra upang matiyak ang ating obligasyon na magsimba at gumugol ng panahon para sa ating pamilya. Ito ang Pasko para sa akin. Binabahagi ko sa inyo para matutunan nyo at tanggapin. Dahil kung hindi ganito ang inyong Pasko,
itanong nyo sa inyong sarili, anong Pasko para sa inyo? Kung hindi ganito, ano? Ikaw lamang ang makatutugon, pero titiyakin ko sa inyo, kung ang Pasko mo ay wala si Kristo, ang Pasko mo ay magiging malungkot dahil inisip mo lamang ang sarili mo, hindi ang manunubos na nagpakasakit para sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.